is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. High school pa lang magkakilala na kami ni Pinky. Actually, hindi ko lang siya kakilala. Crush na crush ko pa siya. Naging close kami ni Pinky nang makipag-break sa kanya ang jowa niya. Ako yung parang naging happy pill sa tuwi-tuwi na. Pag nalulungkot siya, nandyan ako para magpatawa. Lagi ko siyang tinatawagan at tinetext. Pinaparamdam ko na maaari niya akong sandalan sa oras ng pangangailangan niya. Naalala ko pa noon nang yayain ko siyang pumunta sa theme park. Sobrang saya ko noon kasi pumayag siyang mamasyal ng kamilang dalawa. Sumakay kami sa mga rides. Naglakad-lakad, nagpicture-picture, at napansin kong nag-enjoy naman siya. Kahit papano natulungan ko siyang makalimot sa sakit ng breakup nila ng ex niya. Sumakay kami sa isang romantic boat ride. At doon ko na sinamantala ang pagkakataon. Pinky, may aaminin kasi ko sa'yo eh. Alam mo, matagal na kitang gusto. Pagtatapat ko kay Pinky. Hindi pa man ako natatapos magsalita ay ganito na agad na naging tugon ni Pinky sa akin. Benson, pasensya ka na. Kung ano man yang nararamdaman mo, ipagpaliban mo muna dahil hindi pa ako handa. Ay. At tumalon po siya sa romantic boat. At kinain niya po yung romantic boat. Inintindi ko naman ang mga sinabi ni Pinky sa akin. Kinabukasan, tuwang-tuwa ako na makita kong ipinost niya sa FB ang pagpasyal niya sa theme park. Nang isa-isahin ko ang mga pictures, napansin kong putol lahat ng mukha ko sa litrato. O kaya may sticker. May utlog sa mukha. Magkatabi kami ni Pinky sa mga larawan, pero mukha lang niya ang itinira niya sa mga kuha. Hindi ko na masyadong pinansin ang mga putol na larawan. Siyempre, FB naman niya yon. Dumating ang Valentine's Day. Naisipan kong padalhan si Pinky ng pink roses sa opisina niya. Matapos ipadala mga bulaklak, tuwang-tuwa ako dahil naka-receive ako ng text mula sa kanya. Uy Benson, thank you sa flowers ha. Pinasaya mo talaga ako. Palakpak tenga talaga ako nang mabasa ko yung mensahe ni Pinky. Nag-aabang-abang ako dahil tsak na ipopost na naman niya yon sa FB niya. Sobrang na-excite akong makita ang wall niya. Pag-check ko, boom! Nag-post nga siya ng mga rosas. Pero hindi mga pink roses ang pinost niya, kundi mga pulang rosas na bigay ng lalaking nakatag sa post niya. Aww. At kinain niya ang pink roses. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang dumidiskarte kay Pinky. Isang Pinoy na nagtatrabaho sa Australia ang nanliligaw din sa kanya. In-stalk ko yung FB nung lalaki. Pagdating sa looks, masasabi ko mas gwapo ko. Sa katawan, may katabaan siya kaya hindi niya matatapatan yung mga muscle ko. Yes. Pero pagkabuhayan na ang pinag-usapan, mas malamang talaga siya sa akin. Bukod sa dollars ang sahod niya, may sarili din siyang bahay, lupa, at sariling kotse.
Ay. Wala na. Wala na. At kinain niya ang sarili niya. Magkagayon pa man, inisip kong ako pa rin ang lamang. Hindi pa naman siya nakikita ni Pinky ng personal, kaya laban pa rin ako. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapatalo. Pero makalipas ang 1 buwan, unti-unti nang dumidistansya si Pinky sa akin. Nawala na ang tawagan at texting namin. Hindi na kami lumalabas para magkita. Hanggang sa naglakas loob na akong magtanong sa kanya, Pinky, kayo na ba nung manliligaw mo sa Australia? At sumagot siya, Oo, Benson, mag-iisang buwan na kami. Huwag na sana nating ipilit ang hindi pwede. Aragoy. Ay. Halos matumba ko sa kinatatayuan ko nang prangkahin ako ni Pinky. Noong mga oras na yon, ako na yata ang mangangailangan ng mas matinding happy pill. Lumapit ako sa close friend ni Pinky at tinanong ko kung may mali ba sa akin dahil hindi ako ang pinili ng kaibigan niya. Alam mo, you're a good guy. Pero Pinky is a wise girl. Iniisip lang niya siguro yung magiging future niya. Mas matimbang lang siguro sa kanya yung seguridad sa buhay. Ang sabi ng kaibigan ni Pinky. Mukhang pera. Alam na. Confirmed. Wais. Gold digger. Grabe. Ambisyosa. Ambisjonada. Mukhang pera. Napaisip ako ng malalim sa aking narinig. Ganun na ba talaga ngayon? Pera-pera na lang ba talaga? Simula noon ay pinakawalan ko na sa puso ko ang mga nararamdaman ko para kay Pinky. Wala na ako naging balita sa kanya hanggang sa makilala ko na ang aking mapapangasawa. 1 buwan matapos ang aking kasal, biglang nagparamdam si Pinky. Nako. Congrats, Benson. Nakita ko sa post mo na ikinasal ka na pala. Sayang, kung alam ko lang na seryoso ka pala noon sa panliligaw mo. E di sana sinagot na kita. Baliw to. Ulo tong babae. Parang nakata si Pinky. Ang sabi ni Pinky sa text, Anong pinagsasabi mo? kaya nga, bisyosang to. Batukan kita sa ulo. Ramdam ko ang panghinayang ni Pinky sa mga nangyari. Lalo na nang malaman kong hindi pala sila nagkatuluyan ng maniligaw niya sa Australia. Wala na akong nireply pa kay Pinky. Simula noon ay binura ko na siya sa mga contacts ko dahil syempre, mahal na mahal ko naman ang asawa ko. Ngayon, daig ko pa ang bangag sa droga dahil sa pagmamahal na natatanggap ko mula sa aking asawa. You're not just my happy pill, but you're a real doctor that truly saves my heart. Ako po si Benson, isang tambalanista ng Gumaka, Quezon, at ito po ang aking kwento. Sarap naman. Ano, Pinky, ha? Ano ka ngayon? Ano ka, Ulo ka Pinky? ngayon, Pinky, mukha mo. Na-realize kasi nung taga nasa Australia, abroad. oo. Gold digger ka nga. Ayan tuloy, nakarma ka. Tingnan mo, di ba parang di pa sila nagkikita, tapos Oo. sila na, Tama na. gold digger talaga, confirmed na confirm. Eh di syempre kung wise si Pinky, wise din naman yung lalaki, di ba? Oo. Alam niya din naman kung talagang mahal siya o mahal lang ang pera niya. Yan. Yan. Ang tawag dyan, Pinky, karma! Mirise mo. Oh, di ba? Ayan tuloy. Well, isa lang ibig sabihin yan. Some people are just not meant to be for Yes. each other. Ganun lang talaga. Kahit minsan, akala
natin na ilang taon na tayo, di ba? Tama. Kala natin siya na. Ang dami niyo he's na the pinalano one. sa buhay. Correct, diba? Tapos eventually, may mangyayari that will lead to a breakup or, di ba? Ibig sabihin nun, hindi pala talaga. Tama. At dahil sa breakup na yun, dahil sa pain na pinaranas sa'yo, ito pala yung magbibigay ng panibagong pinto para may makilala kang bagong tao. Yan. Diba? At ang taong ito pala, yung mamahalin mo at pakakasalan mo at pakikisamahan mo habang buhay. Tama. Pero on the other side, pasalamat din tayo sa mga tao na kagaya ni Pinky na kung halimbawa, kung nagkatuluyan sila, hindi sira yung buhay mo dahil gold digger pang asawa mo. Yung hirap na hirap ka araw-araw ka nagtatrabaho, no? Oo. Kasi lagi mo siya kailangan. Bill mo ko, girl yan. Oo, Bilhin mo ko nito, bilhin mo ko ng ganyan. Hindi ako masaya dito. Dapat ganito, dapat ganyan. O, di ba? buti na lang. May rason talaga. Yung totoo naman yun, we meet people for a reason. Correct. May tinuturo sa atin yan na maganda man o hindi maganda yung ginawa sa atin ng mga taong yan. Ang importante, natuto ka sa kanya. Ang sarap ng huling halakhak mo, no, Benson? Oo. Parang, Ano ka ngayon? ano ka na? Ina Magenta ka ngayon. Diba? Panis! Paano yung halakak ni Ina Magenta? Ano? Kalimutan ko na. Tagalupa yan. Diba? Ganun yun. Totoo yun. Magpasalamat ka, dumaan ka sa ganong klase ng love story. Kinilig ka, umasa ka, nasaktan ka. Diba? At least, tsaka- ano yun proseso talaga yun na Correct. pinagdadaanan ng sino mang pumapasok sa isang relasyon. Tsaka I'm sure naging happy ka naman. Yun naman yung naging purpose ni Pinky sa buhay mo. Habang Yes. hindi pa dumadating yung happy pill mo naman, Oo. di ba? Merong iba na nagpapa-happy sa'yo. Lahat, So, lahat ka. naman sa buhay Oo. natin may mga Pinky tayo. Meron. Ikaw siguro, Christopher, may naging Pinky na sa buhay mo. correct. Iniyakan niya nga yung Pinky niya. Di ba? Ang tagal bago nakamove on sa Pinky niya. Oo, talagang panahon Lahat na yung tayo. nagsabi na... Kung kailan. Oo, kung kailan ka okay na. At sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang talaga hindi naging kami ni Pinky. Yung Pinky Oo. mo. Diba? Bunga Bongga. pasalamat tayo sa mga Pinky sa buhay natin dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi mo mamimit ngayon yung Tama. present mo ngayon. Tsaka siguro dahil dun sa mga Pinking yun na kaya ka naging mas mapagmahal. Natuto ka. Tama. Oo, naging mas appreciative ka of a relationship. Correct. Mas marunong ka na yung mga gano'n. At dahil sa diba? mga pinky natin sa buhay, mga kaibigan, lahat ng pinky ngayon nagtataklob na. Parang kontrabida sila sa love story natin. Diba? Kung hindi dahil sa mga pinky natin sa buhay, mga kabisyo. Hindi tayo magiging matatag. Tsaka hindi tayo magiging ganito ka-colorful yung love story natin. Masarap siyang ikwento, tingnan mo. Oo. Pang mahiwagang burnay. Oh, di ba? kita mo na. Kung wala kang pinky sa buhay, di wala ka na i-share sa atin. Na di ba? hindi tayo natututo pag walang Pinky. Tama. Boring pag walang pinky, Correct. di ba? Thank you sa ating sa mga pinky na mga buhay natin na nagturo sa atin, 'di ba? Na nagbigay sa atin ng mas matinding lakas, Tama. na nagpatatag sa atin, 'di ba? Nagpaganda din, 'di ba? Uy, totoo Kundi yun, dahil dun sa I'm sure itong si Benson nagtrabaho ng matindi. Ganun ha. May mga babae palang gold digger. May mga babae palang kailangan talaga secure ang future. I'm sure si Benson parang in his heart and in his mind also, gumawa siya ng paraan para kumita din. Tama, naging Para just in motivation case- ito para sa kanya to strive harder. Truth, para just in case may ma-meet din siya na malapinky din. Oo. 'Di ba? Meron na siyang kahit paano maipagmamalaki, hindi lang good looks, 'di ba? Tama. Sana magkita kayo in person. Yan. Tapos pag nakita kayong dalawa, sabihin mo, ha, ha, ha. Ganun. Ano ka ngayon? Asan ka ngayon? Sinong jowa mo? Wala kang jowa. Di ba? I'm sure ganun yung isa yun sa mga naging purpose ni Pinky sa buhay mo. For you to become even more motivated na Tama. na magsipag, magtrabaho, para, di ba, hindi pera yung maging kalaban mo in the future. Lahat tayo talaga dadaan sa ganyang yung feeling na, yung iiyak talaga tiiyak, ini-imagine ko lamang kung gaano katindi yung pag-iyak na naranasan mo nung nalaman mong nasa isang relasyon na si Pinky sa taga-Australia. Sakit nun sigurado, grabe. Niyaka po yung unan mo. Oo, diba? grabe. Nagwawalwal ka. Diba? Imagine ko, ininom mo lahat ng lambanog sa Quezon. Kinakausap mo yung picture niya. Correct. Diba? Ano bang kulang sa akin? Naglalakad ka sa kawalan. Di ba lahat tayo dadaan talaga sa ganyan face ng face ng Na face nga. na, ano ba P or F
O, di ba? Dadaan talaga tayo sa ganun. Tama. Pero laging nasa huli ang halakhak. Yun, Yan. diba? Dadaling ka naman ng Diyos kung saan ka talaga nararapat. He will lead you to the right path. Pero ang Yes. laki talaga ng role ni Pinky sa buhay mo. Kita mo, kinuwento mo sa Mahiwagang Burnay, di ba? Tama, di ba? Na-share. Walang Pinky, walang Mahiwagang Burnay, di ba? Tsaka wala kang makulay na love life. Tama. Yan yung mga masarap ikwento, di ba? Thank you very much, Benson, ang aming tambalanisa mula sa Gumaca, Quezon, sa pag-share ng iyong kwento. Baka ikaw, meron ka rin kwentong ganyan. Nakaka-inspire, nakakakilig, nakakapanghinayang, nakakatakot. Aba, email mo na kami. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Tama! Batila natin na maganda morning. Sobrang baliw na baliw sa tambalan ang BFF ni Jason Hermosa na si RB Porteza. Hi RB Porteza, thank you sa pagtutok. Ang mga kaibigan natin, nakatutok sa atin yung mga taga Blue Coral Beach or dyan sa San Juan, Batangas. Hello po! Si Rexy Roque, Glenn Lod Orbe, Cindy Poreza, Erica de Guzman, si Macro, Megan Domingo, si Tita Jazz, and Tito Jason, ganun din si Ma'am Irene, and si Clyde Manansala. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Salamat po sa pagtutok mga kabisyo. Enjoy the rest of your Lunes. Maswerte ka, may trabaho ka, kaya huwag ka magreklamo. Tama. Okidoki. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.